Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, administrative complaint laban sa isang pulis ng Manila Police District isinampa ng biktima ng umano'y pang-aabuso sa Napolcom. Not guilty plea sa korte sa Cebu, inihain ni Sara Diskaya at iba pa, kaugnay ng 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. FB post ng death threats kay Yusek Claire Castro ipinablotter sa NBI. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naghain ng administrative complaint sa National Police Commission o NAPOLCOM nitong Enero 13, Martes, ang isang babaeng nagpakilalang Ana laban sa pulis ng Manila Police District o MPD kaugnay ng umano'y pang-aabuso. Ayon sa biktima, dinala siya ng polis sa motel sa Maynila noong Disyembre 4 matapos siyang mawala ng malay sa bar sa Quezon City. Kinilala ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Calinisan ang pulis na si Joshua Semilia Mendoza na sinabing maaring grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na may parusang suspension, demotion o dismissal ang kakaharapin nito. Iginiit naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na dapat dinala sa ospital ang biktima at hindi sa motel. Kinumpirma ng MPD na nakaawol na ang pulis at may hiwalay ng kasong kriminal na inihain laban sa kanya. Nagpasok ng not guilty plea sina contractor Sara Diskaya, St. Timothy Construction President Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang arraignment noong January 13, 2026 sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kabilang sa co-accused na DPWH officials, sina Rodrigo Larete, Michael Awa, Joel Lumogdang, Harold John Villaver, Jafael Faunilian, Josephine Valdez, Ranulfo Flores at Zar Ryan Ubungen. Kasong paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds sa pamamagitan ng falsification of commercial documents ang isinampa sa mga akusado kaugnay ng umano'y 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon sa prosekusyon, pinroseso at tumanggap ng bayad umano ang proyekto kahit hindi ganap na natapos. Lahat ng akusado ay mariing itinanggi ang mga paratang at iginiit ang kanilang kawalang sala. Itinakda ng korte ang pre-trial sa Pebrero 3. Personal na nagtungo ng National Bureau of Investigation o NBI si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro noong January 13 upang i-report ang umano'y death threats mula sa Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan na anyay naglalagay sa panganib sa kanyang buhay. Sinabi niyang mahalagang may opisyal na record at nilinaw na hindi saklaw ng malayang pananalita ang pagbabanta. Kinumpirma ng NBI na blotter ang unang hakbang upang ma-authenticate ang ebidensya. Samantala, iginiit ni Trixie Cruz Angeles na walang grave threat sa post at tinawag ang reklamo bilang tangkang patahimikin ang kritisismo laban sa Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, ginagamit ang kapangyarihan ng Estado upang lumikha ng chilling effect sa malayang pagpapahayag online ng publiko at media. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.